machineries, equipment at iba pang support services sa ating farmers and fisher folk beneficiaries na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Mula sa PhilMec, mamamahagi po tayo ng 3 units ng tractor na may kabuuang halaga na 6.897 million pesos. Panahon na pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na maungarin ang mahal natin panahon na pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Una sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit ng napakamayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento. Pagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Pagbabago, ay natin ay gawing maaliwalas. Langit magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na panahon na pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na At mamamahagi din po tayo ng 3 units ng walk-behind transplanter na may kabuuang halaga na 1.05 million pesos. magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, una sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit ng napakamayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento. Pagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Mula sa DA13, mamamahagi po tayo ng 3 units ng multi-commodity thresher na nagkakahalagang 1.797 million pesos. Panahon na pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat
asenso, magsikap ng mabuti nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit ng napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Pagbalik sa kahit anong Kasama na rin dyan ang isang unit ng corn sheller na nagkakahalagang 275,000 pesos. pagbabago. Ay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas. Sumunga ng bagong Of HVCDP seats na nagkakahalagang 81,214 pesos at 790 bags of mushroom fruiting na may kabuuang halaga na 19,750 pesos. sa mundo at Mula sa Belfida, mamamahagi po tayo ng 120 units of Abaca Modified Stripping Knives na may kabuuang halaga na 1.176 million pesos at 6,000 pieces of Abaca Planting Materials na may kabuuang halaga na 100,000 pesos. sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit ng napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Pagbalik sa kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, ay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas. Sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na Panahon na magbabago. Ay ayos ang mga dapat ayusin. Mula sa PCA, mamamahagi po tayo ng 9,781 pieces of OPV coconut seedling na may kabuuang halaga na 978,100 pesos. Guminhawa tayo, malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas.
sa BFAR, mamamahagi po tayo ng fishery production inputs na mayroong 95 sacks of feeds na may kabuuang halaga na 887,627 pesos and 50 centavos. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Muna sa kahit anong larangan. Mula sa TESDA, tayo po ay mamamahagi ng Training Support Fund para sa Coconut Farmer Scholarship Program na may kabuuang halaga ng 240,000 pesos. Parte po nito ang pamamahagi ng 40 sets of toolkits. Pagbalik sa kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pagbabago, gawin natin ay gawing maaliwanag. Damihan, magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Mula sa DTI, tayo po ay mamamahagi ng Shared Service Facilities Project o SSFP on expansion for coffee processing and marketing na may halagang 1.4 billion pesos. SSFP on abaca fiber production na may halagang 1.740 million pesos. SSFP on bangus production on HDP fish cage na may halagang 1.6 million pesos. At ang Farm to Market Road sa ilalim ng Rural Agro Enterprise for Partnership for Inclusive Development sa halagang 26.109 million pesos. malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Muna sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit ng bayan ng Pilipinas. Mula sa DOLE, tayo po ay mamamahagi ng assistance sa 375 beneficiaries na may kabuuang halaga na 1.7 billion pesos under the TUPAD program at 50 beneficiaries sa may kabuuang halaga na 1.6 million under the DILP in Agusan del Norte. Natin ay gawing maaliwanag. Damihan, magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo na po sa program venue. Maraming salamat po. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang itungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. May pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti ng guminhawa tayo. Pagkumalat natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maaari na po tayong umupo. Maayong adlaw sa inyong tanan! Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Butuan City Mayor Engineer Ronnie Vicente Conde Lagnada upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Okay, distinguished guests, visiting participants, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. On behalf of the people of Butuan, it is with great honor to welcome our esteemed President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Of course, my respect also together with the three secretaries who are here with us today. Secretary Benhor, Secretary Kiko, I saw also Secretary Rex, and some other secretaries, governors, other guests, Congressman Joboy Aquino. Majiyaw nga pagbalik nga ni Dakbayan hong Butuan, Mr. President. Welcome back. Mr. President, as you may have heard on the news, Butuan has faced extremely high heat index due to the combined effects of the El Nino phenomenon and the summer season. It was recorded to the Pag-asa that the heat index reached dangerous levels between 42 and 47 degrees Celsius for the last 2 to 3 months. The extreme
heat wave has severely impacted our city, with our farmers and fisher folks being the hardest hit. Sila po ang natatamaan dahil sa El Nino phenomenon. So the prolonged heat wave has put our agricultural and fishing communities at risk, even worsen water scarcity. Our agro-fishery sectors are working hard to recover from the impact of lost crops and decreased catches caused by the tough environmental conditions. Indeed, a very challenging situation beyond our control. Thus, thank you so much for coming to Butuan in person, Mr. President. The financial aid will give relief and hope to our farmers and fishermen who have been affected by the calamity. Your support to our agricultural sector during these challenging times is highly valued, particularly the assistance allocated to the farmers and fisher folks of Butuan. As we continue to transform towards a vibrant, competitive, smart eco-city, we also eagerly await the positive impact your initiatives will have in our region. We are genuinely excited to learn about your administration's forthcoming plans for Caraga. Once again, Mr. President, welcome to the Timber City of the South, home of the Balanghays, the ascending city of Butuan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Mayor Lagnada. Ngayon, atin namang tawagin si Agusan del Norte Governor Honorable Maria Angelica Rosdel Amante para sa kanyang mensahe. To His Excellency President Bongbong Marcos, the government officials in attendance, guests, and to the recipients of our President's assistance, good day to all of you. It is purely a privilege to stand before you in this another historic initiative of the President that seeks nothing but to uplift the communities in our nation one day at a time. To provide consistent support to our farmers, fisher folks, and product providers who toil tirelessly under the sun and rise even before dawn to provide bountiful foods on our plates every day is an investment that our future can enjoy. Daghan man gyud ang mga makadawat dinhi karon no. Dili man gyud ta usa-usa nga makasaka dinhi ug makapasalamat gyud sa atong mahal na presidente. Kanila nga hangyo nako kada usa nato dinhi sa Agusan nga Butuan City, labi na mga mayors. Pagstorya unya ni presidente, ang atong pasalamat sa iya, ipakita nato pinaagi sa makapubungog gyud nga pagpakpak nga dili gyud niya makalimtan ang atog yung lugar. Mahal naming Pangulo, maraming salamat po sa malasakit at pagmamahal na consistently pinapakita niyo po sa amin. Alam niyo ho, ang masasabi ko lang po in behalf of the province, mabuhay ho kayo. Maraming salamat po, Governor Amante. Ngayon naman po, atin namang tawagin si Agusan del Norte 1st District Representative Jose Aquino II para sa kanyang mensahe. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos, sa Mayor ng Butuan,
Mayor Ronnie Nagnada, sa Provincial Governor ng Agusan del Norte, Honorable Angel Amante, sa mga congressman, aking mga kasamahan, at mga secretaries na nandito, aking kasama sa 14th Congress, andito po ating Secretary Rex Gatchalian, ating Secretary Nagdameo. Sinabi ko po, kasamahan ko po noong 14th Congress, sila ang mga kauban nako. And of course, also, our Pangulo ng Pilipinas, Excellency Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr., kasamahan din po natin sa 14th Congress noong 2007 po. Sa ating mga secretaries, andito, lahat ng mga public servants, mga beneficiaries, magandang umaga po sa inyong lahat. Mayong buntag sa atong tanan. Bilang representante ng unang distrito ng Agusan del Norte, taus-puso po akong nagpapasalamat na isa ang Butuan City sa mga napili ng ating mahal na Pangulo na makatanggap ng programang PAF o Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks, and Families. Lubos naming kinagagalak na nandito mismo ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamimigay ng ayuda sa ating magsasaka, mangingisda at mga pamilyang lubos nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno. Ito ang tunay na kahulugan ng bagong Pilipinas, isang bansang maginhawa, mabilis at masaya, kung saan abot kamay ng mga mamamayan ang lahat ng mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Isang bansa kung saan ang gobyerno ay nararamdaman ng lahat, malapit man o malayo, mahirap man o mayaman. Isang bansang may gobyernong nalalapitan hindi lamang sa oras ng kagipitan kung hindi araw-araw. Hindi na ito nananatiling pangarap. This is now reality. Of course, ang lahat na ito ay hindi posible kung wala ang pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Caraga Region at ng lahat ng mga local officials ng lungsod ng Butuan, probinsya ng Agusan del Norte at iba pang probinsya sa Caraga Region. Kaya mahal na Presidente, napakasarap po ng feeling ng mga tiga-Butuan, mga Karaganon, na andito kayo ngayon, dito sa Barangay Libertad. Maraming salamat din sa ating mahal na Diyos dahil sa mga nakaraan na araw, panay ang ulan dito at gayon, napakaganda ng ating panahon. Salamat po, mahal na Diyos. Sa ating mga bisita, maligayang pagdating sa lungsod ng Butuan. Sa inyong lahat, ito ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Representative Aquino. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangan. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Salamat po. Salamat sa ating special assistant sa kanyang pagpakilala, si Secretary Anton Lagdameo. Please, magsiupo po tayo. At ang ahensya na talagang ang departamento na inaasahan natin na ayusin ang mga problema na aming nadatnan sa sektor ng agrikultura, nasabayan pa ng El Nino ay walang ulan na nagtuyot at kaya kailangan natin na ang Department of Agriculture ay nandyan. Kaya nandito po si Secretary Kiko Laurel. Kasama din po natin ang DSWD Secretary at siya meron din silang programa para sa pagtulong sa ating mga kababayan, ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. At isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga programa, alam niyo po, kapag kami nakakaisip at nagbubuo ng programa sa national government, kailangan po ay hindi naman sapat na basta't pag-usapan na lang namin sa Maynila. Kailangan ito ibaba at kailangan maganda makipag-ugnayan sa ating mga local government officials, ang national government. Kaya po nabubuo itong magagandang programa dahil sa magandang ugnayan po. At ang cooperation na nasa gitna ng local government at ng national government ay napakaganda. Kaya nasa masasabi whole of government approach. Ang namamahala po sa ganyang klaseng pag-uusap at pagpaplano sa gitna ng national government at saka sa local government, ang ating DILG Secretary Benhur Abalos. Ang namumuno ngayon ng Mindanao Development Authority, siya ang nagtitimon sa mga iba't ibang proyekto, hindi lamang dito sa Caraga, kung hindi pati na sa buong Mindanao, ang ating Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Ang ating classmate sa 14th Congress at nandito, ngayon ko lang nakita, ito yung buong pangalan niya at ang kilala ko sa talaga, Congressman Joboy Aquino. And the Agusan del Norte Governor at ating matagal nang kasama at nagkikipagtulungan sa national government, the Agusan del Norte Governor, Governor Angel Amantec. Butuan City Mayor ang host natin dito sa Butuan City today. Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Second District Representative ng Agusan del Norte, Dale Corbera. Surigao del Norte Governor, Governor Lyndon Barbers. Dinagat Island, ang gobernador po ng Dinagat Island, Governor Nilo Demere Jr. Ang ating mga kasamahan sa pamahalaan, my fellow workers in government, lahat po ng ngunit hindi ko po maaring makalimutan na banggitin ang pinaka mahalaga na bisita natin dito ngayon, kayo po na mga beneficiary na makakatanggap ng tulong mula sa national government. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hapon na yata. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ibig kong maihatid ang aking taus-pusong suporta at malasakit sa mga Butuanon at buong rehiyon ng Caraga sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya. Bukod sa pagkilala sa Butuan bilang Timber City of the South, dahil sa inyong maunlad na industriya ng pagtutroso, tunay na lubos kong kayong
binibihaan ang malawak at matabang lupa ng pinalusog ng yaman na tubig at nakapaligid dito. Hindi din ito makila na patuloy ang paglago ng inyong pangunahing sektor tulad ng pagsasaka at pangisdaan na bunga na walang sawang pangangalaga at nagpapayabong ninyo sa ating mga likas na yaman. Katulad ninyo, nagsisikap ang pamahalaan upang lalo pang maging matatag ang Butuan bilang sentro ng kalakalan, industriya at pamamahala dito sa Caraga. Kung maalala nga ninyo, bago pa man ako naging Pangulo, nauna na akong nagbahagi ng tulong sa mga Butuanon matapos kayong nasalanta ng bagyong Odette noong 2021. Noong nakaraang taon naman, pinasinayaan namin ang kadiwa ng Pangulo upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at mapalapit sa ating mga mamimili ang kanilang pangangailangan. Naghahandog din kami galing sa ating pamahalaan ng karagdagan binhi at makinarya sa pagsasaka upang mapabuti ang inyong ani at mapagaan ang inyong hanap buhay sa araw-araw. Patuloy din po namin pinapatupad ang National Rice Program, ang National Corn Program, at saka yung High Value Crops Development Program sa iba't ibang sulok ng bansa, kabilang na ang inyong rehiyon. Sa usapin naman ng infrastruktura, nasimulan na ang pagpapatayo ng Butuan City, Agusan del Norte Logistical Highway na inaasahang magiging tulay ng ating Agricultural Economic Zone at posibleng Industrial Economic Zone. Halos 71% na ang natapos sa pagpapalawak ng bypass road na mag-uugnay sa Mayor Democrito Plaza Avenue at Daang Maharlika na makakapagpabilis ng daloy ng produkto at serbisyo sa inyong lugar. Bagamat nakapagpatupad na tayo ng iba't ibang programa sa Butuan, may mga problema pang hinaharap tayo na pilit natin binibigyan ng kasagutan, katulad na lamang ng seguridad sa malinis na tubig. Sa taon na ito, matindi ang naging epekto ng El Nino dito sa inyong syudad, kaya isinailalim sa state of calamity ang buong Butuan. Ayon sa aming datos, naapektuhan dito ay 15% ng inyong kabuuang populasyon at 30% ng inyong kabuhayan. Tinatayang halos 3,700 magsasaka at mangingisda naman ang tuwirang naapektuhan ng El Nino, samantalang nasa 700 milyong piso naman ang nalugi sa ating agrikultura sa buong rehiyon. Upang tuluyang maibsan ang pagsubok sa inyong mga inyong pinagdadaanan, narito po kami upang maghatid ng karagdagan tulong. Kaisa ng inyong lokal na pamahalaan, ang Office ng House of Speaker, ng House of Representatives, ang Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Mula sa aking tanggapan, maghahandog din kami ng tulong na nakakahalaga ng halos 47 milyong piso para sa inyong syudad. Ito po ay dinagdag po natin dahil bukod pa sa mga programa ng ating iba't ibang departamento, bukod sa ating tupad, sa ating ayuda, sa lahat ng ginagawa ng DTI, ay nakita po namin, sa kakaikot ko, nakita ko po naman, sabi ko, mabuti at nakakatulong tayo. Pero baka meron pa tayong magawa, baka meron pa tayong maitulong. Kaya po, ang ating binibigay, ang isa sa yung malalaking cheque po na makikita niyo mamaya, na binigay natin sa bawat governor para sa bawat probinsya, ito po ay galing talaga sa Office of the President. Naghanap kami ng pondo at itong pondo ay aming ginamit para magbigay ng tulong sa bawat probinsya. Ito ay bahagi ng halos yung ating sa Butuan ay bahagi ng halos 160 milyong piso na ating inilalaan para sa buong Region 13. Makakatanggap din ang bawat isang narito ngayon
na tigli 5 kilo ng bigas. Ito naman ay galing sa Office of the Speaker of the House, ang ating Speaker Martin Romualdez. Sa pangunguna naman ng DSWD, mabibiyayaan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang nasa 4,700 makakatanggap mula sa Agusan del Norte at Butuan City sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program. Mula naman po sa DOLE, mabibigyan ng sapat na tulong ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers program. Naniniwala kami na ang pagkalinga sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mga panahong tulad nito, ang susi upang uling makabangon at makatulong sa pagpapanday ng isang mas masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Ang inyong pagsisikap at pagsasakripisyo araw-araw ay hindi lamang nagpapakita ng inyong walang kapantay na pagmamahal para sa inyong pamilya, kung hindi nagpapatunay din na pusilak ninyong hangarin para sa ating mahal na bansa. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad palalo ang inyong mga kabuhayan. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Magkaisa at magtulungan po tayo lahat sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, kasama na para sa ating bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Caraga Region. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers and fisher folk na apektado ng El Niño. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisher folk sa Butuan City na sina Shirley Espora, Edna Ahos, Josephine Alejo, Elma Ancheta, John Berindez, Walter Galindez, Rosalinda Manda, Alberto Laugo, Epifania Antoquia,
at Giovanni Samosino. Ngayon naman po ating tawagin si Mayor Ronnie Vicente Lagnada upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalagang 46,840,000 pesos para sa Butuan City. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa City Government ng Butuan. Ngayon naman po ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Agusan del Norte na sina Rodel Delicano mula sa municipality ng Buena Vista. Jean Hala mula sa municipality ng Buena Vista. Clemente Alindao mula sa siyudad ng Kabadbaran. Noel Colinares mula sa municipality ng Carmen. Josephine Maldo mula sa municipality ng Abonga. Eusebio Moralde mula sa municipality ng Kitcharao. Elizabeth Basalo mula sa municipality ng Las Nieves. Cheryl Nakila mula sa municipality ng RTR. Marilyn Uba mula sa municipality ng Santiago. At Joylene Rosalida mula sa municipality ng Tubay. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Maria Angelica Rose del Amante upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 28,260,000 pesos para sa probinsya ng Agusan del Norte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Agusan del Norte. Ngayon ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Surigao del Norte na sina Renan Senyong mula sa municipality ng Taganaan. Elsie Riambonanza mula sa municipality ng Taganaan. Mamerto Giritan mula sa municipality ng Higakit. Marcine Budlayan mula sa municipality ng Higakit. Rodrigo de Asis mula sa municipality ng Mainit. Jodito Trazo mula sa municipality ng Mainit. Felix Otuan mula sa municipality ng Mainit. Danilo Paklipan mula sa municipality ng Alegria. Vicente Garbo mula sa municipality ng Alegria. At Reynante Garzon mula sa municipality ng Alegria. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Robert Lyndon Barbers
upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10,570,000 pesos para sa probinsya ng Surigao del Norte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa provincial government of Surigao del Norte. Ngayon ay ating tawagin ang piling farmers at fisher folk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Dinagat Islands na sina Winifredo Claros mula sa municipality ng Dinagat. Alberto Villagracia mula sa municipality ng Dinagat. Reniboy Aliego mula sa municipality ng Dinagat. Teresita Carbon mula sa municipality ng Dinagat. Cesar Montaliana mula sa municipality ng Lipo. Alexander Dejon mula sa municipality ng Lipo. Ronnie Berunges mula sa municipality ng Lipo. Filimon Kimbo mula sa municipality ng Tubaho. Rogelio Padilla mula sa municipality ng Cagdiano. Albert Abis mula sa municipality ng Cagdiano. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Nilo de Mere Jr. upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating affected farmers, fisher folk at kanilang mga pamilya amounting to 10 billion pesos para sa probinsya ng Dinagat Islands. Congratulations po sa provincial government of Dinagat Islands. At muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisher folk at kanilang mga pamilya. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Sa makausa pa, atong giauhag ang tanan sa pagtindog aron na mauban ang atong pinalanggang presidente sa usa ka group photo. Ready? At the count of 3. Lahat po tayo. Tumingin sa camera.